Naniniwala ako noon na ang mga nagtataglay ng pangalang pamilya ay palaging ang pinakaligtas na lugar na babalikan. Ngunit nagkamali ako. At ang pagkakamaling iyon ay muntik nang mapatay ang babaeng mahal ko. Vince ang pangalan ko. At ang kwentong ito ay hindi akin. Ito ay kay Ayumi, ang asawang mahal ko, higit pa sa buhay mismo. Ngunit sinasabi ko ito dahil ako ang saksi ng kung ano ang hindi pa pinangalanan. Ang hindi kailanman nangahas na hawakan ng siyensya. Lumaki si Ayumi sa isang hindi kumpletong pamilya. Ang kanyang mga magulang ay diborsiyado. Ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman. Siya ay 14 na taong gulang lamang noong siya ay dinala pabalik sa kanyang bayan upang manirahan sa isang kamag-anak hindi kadugo ngunit lumitaw sa bawat frame ng kanyang pagkabata na may banayad na ngiti. Ang taong tinawag niyang Ninong. Sabi nila isa siyang mabuting tao. Isang mabait na tao na tumulong sa buong nayon. Nirerespeto siya ng lahat. Ngunit walang nakapansin sa mabahong amoy ng lumang bahay na yari sa kahoy na yon. Palaging may isang bagay na mas mabigat kaysa sa oras, isang bagay hindi tao. Noong una, naramdaman ni Ayumi na mahal siya. Ang bahay ni Ninong ay may malaking likod bahay, isang lumang balon, at isang altar na nababalutan ng pulang tela na hindi pinapayagang hawakan ng sinuman. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat. Sa unang gabi ay may tumawag sa kanyang pangalan sa ilalim ng bintana. Isang matamis na boses ngunit walang mukha. Isang oyay ngunit walang kumanta nito. Nakita ko si Anton na nakatayo sa may pinto. Vince, pero hindi na si Anton, walang laman ang mga mata niya. At ang balikat niya gumagapang na may mga langgam at uod. Ang larawan ng bintana na kalahating bukas, ang dilaw na ilaw mula sa malayo, at ang tunog ng mga paa ng isang tao na kumaladkad sa maruming sahig. Unti-unting lumabas ang lahat ng tsismis tungkol kay Ninong. Sabi nila hindi lang siya isang mabuting tao, siya rin ang huling inapo ng isang linya ng mga mambabarang, mga dark wizard na kumokontrol sa mga insekto para sumpein ang kanilang mga kaaway. At si Ayumi, hindi siya anak na inampon dahil sa pagmamahal. Isa siyang sanlaan para sa isang madilim na kapangyarihan na nakatago sa loob ng maraming henerasyon. Naisip mo na ba ano ang mangyayari kung ang taong pinakamamahal mo ang nagpawala sa iyo sa mundong ito? Dahan-dahan, isang munting langgam na gumagapang sa ilalim ng iyong balat. Ang kakaibang kwento ng isang tila maamo na ninong, ngunit may kapangyarihang patahimikin ang isang buong nayon sa loob ng maraming taon. Ito ang katotohanan na walang sinumang maglakas loob na sabihin. Hanggang ngayon, 14 na years old pa lang si Ayumi nang ang buong mundo na kilala niya ay naglaho na parang sirang panaginip. Naghiwalay ang kanyang mga magulang, nagkasakit ang kanyang ina. At sa wakas, pinatira siya sa isang lalaki na lumitaw sa mga luma at malabong larawan na tinawag niyang Ninong. Imahinasyon, huminto ang tren sa isang lumang istasyon ng bansa. Niyakap ni Ayumi ang kanyang bag, bumaba, ang kanyang mukha ay balisa. Bumalik sa kanayunan.
Isang maliit na nayon malayo sa lungsod na matatagpuan sa pagitan ng mga hubad na bukid at kumakaluskos na mga puno ng kawayan. Walang supermarket, walang internet. Basta katahimikan. Sinalubong ni Ninong Bert si Ayumi sa gate ng village. Nakasuot siya ng lumang barong, isang maamong ngiti. Ang kanyang mga mata ay malalim at maulap na parang puno ng maraming bagay na hindi pa nasasabi. Maamo siya at mabait. Nang magsalita siya, ang boses niya ay kasing lalim ng tunog ng drum na nakalubog sa tubig. Akala ko noon siya lang ang tanging tao sa mundo na hindi iniwan si Ayumi. Minahal ng mga taga-nayon si Ninong. Tumango ang mga ito sa kanya sa tuwing dumadaan sila. May mga nagbigay pa sa kanya ng isda at gulay bilang pagpapakita ng kanilang pasasalamat. Tinulungan niya sila noong siya ay isang manggagamot sa Maynila. Kakaunti ang nakakaalam ng mga detalye, ngunit lahat ay nagpapasalamat. Ang lumang bahay at ang hindi nasasagot na tanong. Ang kanyang bahay na gawa sa kahoy ay nasa dulo ng nayon, malapit sa gilid ng kagubatan, nakabukod na parang hindi bagay dito. Sa loob ng bahay, masyadong maayos ang lahat. Walang mga larawan. Walang salamin. Sa mga dingding ay may mga kakaibang guhit, mga bilog, mga simbolo tulad ng sa mga sinaunang aklat. Na-curious si Ayumi pero ngumiti lang si Ninong. Pangontra lang yan, anak. Para hindi ka ligawan ng engkanto. Noong unang gabi, nahirapang makatulog si Ayumi. Umihip ang hangin sa mga bitak ng mga tabla. Ang mga anino ng mga puno ay nahulog sa bintana sa magulong hugis. Ngunit sa sandaling iyon, nakarinig siya ng oyay. Hindi malinaw kung ito ay isang lalaki o isang babae. Malumanay ang himig, ngunit walang laman na para bang nagmula ito sa sarili niyang panaginip. Anton at ang masumpa na pag-amin. Sa nayon, may isang batang lalaki, si Anton, na isang nakatatanda at madalas tumulong kay Ninong na asarol ang lupa at dinidiligan ang mga halaman. Isang hapon, nang papalubog na ang araw, nakita ni Anton si Ayumi na nahihiya na nagsabi, "Kung wala ka ng Ninong, pwede akong maging tagapagtanggol mo." Nakangiting umiling si Ayumi. Magalang siyang tumanggi, hindi handang mag-isip tungkol sa mga nararamdaman. Natahimik si Anton, tumalikod. Noong gabing iyon, bumalik ang lullaby. Ngunit sa pagkakataong ito, may kumamot na tunog sa pinto. Banaed steady parang may gumagamit ng kanilang mga kuko upang bahagyang kumamot ng bulok na kahoy. Umupo si Ayumi. Lumabas siya sa sala, nakatingin sa main door. Bahagyang umalog ang pinto. "Anton," mahina niyang tawag. Walang sumagot. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit biglang may nakitang bahid ng putik sa sahig. Mula sa pinto hanggang sa kanyang kama. Nagsisimula na ang bulong-bulungan. Kinaumagahan, nang pumunta siya sa balon upang hugasan ang kanyang mukha,
ang matandang nagbebenta ng gulay ay bumulong kay Ayumi. Iwasan mo si Anton, iha. Bata pa ang ninong mo nang una siyang mabalitaan sa mga patay. Hindi nakaimik si Ayumi. Ngumiti siya ng mahina, tumalikod. Ang bait ng ninong mo pero huwag kang masyadong malapit. Minsan, ang mga may mabuting kamay ay may madilim na anino. Nagsimulang maramdaman ni Ayumi siya ay binabantayan. Hindi ng mga taga-nayon ngunit sa mismong bahay na ito. Bawat hakbang, bawat tunog, bawat paghinga, parang may naaamoy sa kanyang takot at pinapakain ito araw-araw. Minsan ang tanging taong umaabot sa iyo ay ang nagtutulak sa iyo hanggang sa kaibuturan. Isang maulan na hapon, hindi umuwi si Anton gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Akala ni Ayumi ay galit lang siya dahil tinanggihan siya hanggang sa nabalitaan niyang dinala si Anton sa hating gabi sa isang kotse na mukhang bangkay. Ang bangungot na tinatawag na pag-ibig. Hindi na si Anton ang masayahing batang kilala niya. Nagbulungan ang lahat sa nayon. Nagkaroon siya ng nilamig na stroke o nagalaw ng engkanto. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakatakot. Palihim na pinadalhan ng isang kaklase si Ayumi ng isang larawan. Ang balat ni Anton ay nabugbog, nagnaman at gumagapang na may maliliit na langgam. Nalugmok si Ayumi nang makita ang larawan. Hindi dahil sa pagkasuklam kundi dahil sa pagkilala. Ang mga mata ni Anton ay ang parehong mga mata na tumingin sa kanya noong hapon, mapagmahal, mainit-init at ngayon ay guwang na parang corroded na bangkay. Takot sa pamilyar na mukha. Tumakbo si Ayumi pauwi. Wala siyang sinabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing tiwala gaya ng dati. Nakaupo si Ninong Bert sa beranda, hinahaplos ang ligaw na pusa. Ngumiti siya na parang walang nangyari. Minsan, ang pag-ibig ng isang magulang ay dapat may disiplina, he said, for some reason. Nang gabing iyon, narinig ni Ayumi ang isang tunog ng pagkamot sa likod ng dingding na gawa sa kahoy. Idinikit niya ang kanyang tenga sa dingding at nakarinig siya ng isang bulong. Hindi boses ng tao. Hindi masyadong insekto. Ito ay pinaghalong pareho na parang isang madilim na katalinuhan ang tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kadiliman. Ang lalim ng trahedya, mapanganib na relasyon. Napagtanto ni Ayumi na siya ay kinokontrol. Laging alam ni Ninong kung saan siya nagpunta, kung sino ang nakilala niya, kung ano ang kanyang ginawa. Hindi siya pinapayagang gumamit ng telepono, hindi pinapayagang lumabas ng bahay pagkatapos ng 6 year. Hindi ko akalain na masama siya noon, Vince, paggunita ni Ayumi. Siya lang ang taong nasa tabi ko noong nagkawatak-watak ang pamilya ko. Pero nakaramdam ako ng panghihina. Parang sa tuwing humihinga ako, binibilang niya ang mga hininga ko.
pag-aayos kapag naging tanikalang pag-ibig. Malinaw na nakikita ng madla ang modelong pag-aayos, isang nawawalang bata, kinuha ng isang makapangyarihang nasa hustong gulang, inalagaan, minamahal para lamang dahan-dahang naalis ang kanilang kalayaan at pagkatao. Hindi naglakas loob si Ayumi na sabihin kahit kanino. Siya ay obligado, pinilit na maging mabuti, tumahimik, magpasalamat. At habang ako ay nagpapasalamat, lalo akong nananahimik. Habang ako ay naging tahimik, lalo akong nahawakan ng isang bagay na walang pangalan, isang banayad na sumpa na dumadaos-dos sa aking buhok sa tuwing siya ay tumatawag ng anak. Humahantong sa insidente. Isang gabi, nagulat si Ayumi nang makita ang mga pulang langgam na gumagapang sa kanyang mga butas ng ilong habang siya ay natutulog. Napasigaw siya. Tumakbo papasok si Ninong Bert na kunwaring gulat na gulat. Ngunit sa ilang segundong iyon, nakita ni Ayumi na kumislap ang kanyang mga mata, hindi dahil sa pag-aalala kundi sa tuwa. Pag-ibig o pagkakulong. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ako tulad ng sarili niyang anak. Pero kung pag-ibig iyon, bakit pakiramdam ko ay nakakulong ako? Dalawang pagpipilian na lang ang natitira, tanggapin ang pagiging isang masunurin na manika, o humanap ng paraan para makalabas, kahit na nangangahulugan ito na dumaan sa impyerno. At ang impyerno nagsimulang magpakita ng sarili mula sa mga unang langgam na gumagapang palabas ng pintuan ng aparador. Ito ay isang mainit na gabi, ngunit hindi dahil sa panahon, ngunit dahil may kumukulo sa dugo ni Ayumi. Isang takot na wala siyang pangalan. Nagising si Ayumi sa kalagitnaan ng gabi. Hindi niya alam kung kailan siya nakatulog, ngunit naalala niya ang isang kakaibang pakiramdam, tulad ng kamay ng isang tao, ipinatong sa kanyang likod pagkatapos ay huminto pagkatapos ay marahang pinisil. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Itim na itim ang kwarto. Ngunit pagkatapos narinig niya, "Anak, ang ganda mo talaga habang natutulog." Boses ni Ninong. Matamis. Kahit na. Ngunit malamig na parang ahas na dumula sa ilalim ng kanyang balat. Hindi na pahinga ang kama. I screamed but no sound came out. His hands held Noah's shoulders. He whispered, "Di ba nagkasundo tayo na susunod ka sa lahat ng utos ko?" Ang kumikislap na lamparan ng langis ay naglagay ng anino sa dingding. Nakayuko ang ulo, kumikinang ang mga mata na parang gutom na hayop. Nagpupumigla si Ayumi. Ngunit siya ay malakas at masyadong pamilyar sa kanyang katawan upang malaman kung saan ang kanyang kahinaan. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal. Naalala ko lang ang lamig ng dugo ko na parang yelo at ang balat ko ay sobrang sikip na parang malapit ng matuklap. Pagkatapos kadiliman, nang magising si Ayumi, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahandusay sa kama, gutay-gutay at masakit ang katawan. Sumigaw siya ngunit walang nakarinig. Ang bahay ay naging bahagi na niya. Isang kokoon.
Isang bitag. Explore under the planks, the shattered truth. Kinabukasan, hindi kumain si Ayumi. Hindi nagsalita. Ngunit nagsimula siyang makarinig ng mga ingay sa ilalim ng sahig, isang kaluskos na parang isang tao o kung ano gumagapang. Isang umaga, habang naglilinis, nakakita siya ng maliit na bitak sa ilalim ng mga tabla. Napakapayat. Ngunit nang tignan niyang mabuti, isang pulang langgam ang gumagapang palabas dito pagkatapos ay isa pa pagkatapos ay dose-dosenang iba pa. Kumuha siya ng fruit knife at sinubukang buksan ang mga tabla. Isang mabahong amoy ang bumangon, parang bangkay na naembalsamo ng hindi tama. Ngunit nagpatuloy siya. Sa ilalim ng sahig ay isang maliit na cellar. Gumapang siya pababa. Tumibok ang puso niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang nangangapa sa dilim. Isang laboratory ng demonyo. Sa cellar, may mga estanteng gawa sa kahoy na puno ng mga garapon na salamin. Sa loob ay mga surot, alupihan, gagamba, wood, buhay pa. Ang isang garapon ay may parang mata ng tao, bukas na bukas. Isang garapon naglalaman ng isang bagay na tila isang piraso ng tuyong balat ng tao. Sa sulok ng cellar, isang anting-anting na gawa sa buhok, dugo, at mga kuko na may pangalan nito. Natumba si Ayumi. Nagsuka siya ng berdeng apdo. Ngunit hindi siya tumakbo. Alam ko, kung hindi ko sisirain ang mga bagay na ito, hinding-hindi ko iiwanan ang bahay na ito sa isang piraso. Higit pa sa balat ang kontrol. Simula noong gabing iyon, wala na si Ayumi sa sarili. Nakarinig siya ng mga bulong sa kanyang ulo, kahit habang naghuhugas ng pinggan. Nakita niya ang mga langgam na gumagapang sa bathtub, kahit katatapos lang niyang maglinis. Natagpuan niya ang kanyang sarili na kangiti, kahit na hindi siya masaya. At sa tuwing gusto niyang umiyak, otomatikong inuulit ng kanyang bibig ang mga salita ni Ninong. Anak, susunod ka sa lahat ng utos, di ba? Hindi na siya naglakas loob na magtiwala sa sariling isip. Planuhin ang iyong pagtakas. Si Ayumi ay nagsimulang mag-imbak ng pera. Itinago ito sa ilalim ng kanyang unan, sa ilalim ng kanyang kama, kahit sa isang lumang tsinelas. Gumawa siya ng plano. Hintayin ang palengke sa nayon, kapag nagtipon ang mga tao, pagkatapos ay tatakbo siya palabas ng nayon, patungo sa lumang istasyon ng bus. Ngunit noong gabi bago siya tumakas, binuksan niya ang kanyang mga mata sa kalagitnaan ng gabi at nakita niya isang alupihan na kasing laki ng pulso ng isang nasa hustong gulang gumagapang sa kisam huminto sa itaas mismo ng kanyang kama at tumingala. Simbolo ng pagkakulong. Naiintindihan ko noon kaya kong umalis sa bahay na ito. Ngunit hinding-hindi ako makatakas sa kanyang mga mata. Bawat langgam, bawat hugong ay ang kanyang mata. At alam ko para mabuhay kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ko pinangarap na isipin. Tumakbo si Ayumi nang hindi lumilingon. Pagkatapos ng maraming araw ng pamumuhay bilang isang bilanggo, sa wakas ay nakatakas siya sa bahay na iyon. Ngunit ang mas malaking tanong ay, nakatakas ba talaga siya? Estranghero sa nayon, nagpakita si Vince.
Habang nakakulong, sabay sigaw ni Ayumi sa kahoy na pinto. At may nakarinig sa kanya. Si Vince, isang binata na dumadalaw sa mga kamag-anak sa nayon, ay nakarinig ng mga paghingi ng tulong sa kalagitnaan ng gabi at itinaya ang kanyang buhay upang sirain ang pinto. Natagpuan niya si Ayumi, payat, maputla ang mukha, duguan ang mga kuko nito mula sa pagkamot sa dingding hanggang sa matangdal. Hindi siya mukhang isang buhay na tao. Ngunit mayroon pa ring isang liwanag sa kanyang mga mata na parang hawak pa rin niya ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Katotoy ang huling albularyo. Dinala ni Vince si Ayumi kay Katotoy, isang matandang albularyo na nakatira sa kabilang bahagi ng bundok. Siya ay nanumpa na hindi na muling hihipuin ng dugong mambabarang. Ngunit nang makita niya ang mga garapon na naglalaman ng mga bangkay ng insekto, buhok ng tao, mga kuko, at mga anting-anting na kinuha ni Ayumi mula sa sela, nanginginig si Katotoy. Ang mga gamit na to hindi pangkaraniwan. Ito ang mga gamit ng pamilya Berting, mga mambabarang na sinumpa ng mga albularyo. Nakiusat si Ayumi. Sirain mo. Itaboy mo. Gusto kong mawala sila forever. Seremonya ng pagbubuklod at ang hukay ng katotohanan. Umakyat sila sa bundok at naghukay ng malalim na hukay. Inihagis ang bawat banga na sinasabayan ng mga orasyon sa sinaunang wika. Itinuro ni Katotoy, kahit na ilibing mo sila, mananatili ang kanilang enerhiya. Kung mabubuhay ang isang insekto, makakahanap ito ng daan pabalik sa may-ari nito. Pakiramdam ni Ayumi ay tila daan-daang mata ang nakatingin mula sa mga puno. Hindi siya naglakas loob na lumingon. Nagsisimula ang galit. Tila tumahimik na ito, ngunit makalipas ang ilang araw, natuklasan ni Vince ang mga kakaibang insektong gumagapang sa mga bintana ng inn. Biglang nagkasakit ang kaibigan nilang si Ronrick na tumulong sa kanila ng makatakas. Ang balat ni Ronrick ay paltos at bugbog na may mga uod na gumagapang sa kanyang mga mata. Sumugod si Ayumi sa bahay ng Katotoy ng gabing iyon, ngunit huli na ang lahat. Namatay si Ronrick noong -3:03 ng umaga nang abnormal na tumilaok ang mga manok sa gubat. Kapag ang kapangyarihan ng kasamaan ay ninakaw, magiging masama ba ako kung gagamitin ko ito para ipagtanggol ang sarili ko? Ang sigaw bago ang nakalock na pinto. Hindi na kinaya ni Ayumi. Bumalik siya sa lumang bahay kung saan nagsimula ang lahat. Nakatayo siya sa ulan sa harap ng pintuan na dating tahanan niya. Siya ay sumigaw, galit na galit. Ninong, tama na. Ako na lang. Huwag mo nang idamay ang iba. Kinuha mo na lahat sa akin. Huwag mo nang kunin ang mga taong tumulong sa akin.
Ang pinto hindi bumukas. Walang tugon. Tanging isang maliit na kulisap gumapang palabas mula sa bitak at nahulog sa kanyang paanan. Hindi niya alam kung nandoon siya o wala. Pero alam niya nakikinig siya. At nakangiti. Ang unseen front. Sabi ni Katotoy kay Vince. Minsan, hindi ka tinatablan ng barang dahil may pinangga ka, minsan dahil hindi pa panahon. At kapag dumating ang oras, ang tanong lang, kaya mo bang tingnan siya sa mata and ask, tao ka pa ba? Hindi na mahinang babae si Ayumi. Pero habang mas malakas siya, mas naintindihan niya ilang sugat hindi maghihilom kung buhay pa ang naghasik sa kanila. At kung minsan, para tapusin ang mga bagay-bagay, kailangang maging handa ang isang tao na humakbang sa apoy. Minsan, ang kamatayan ay hindi isang pagpapalaya, ngunit ang simula ng isang bagong cycle ng dugo. Lalo na kapag ang namatay ay hindi kailanman napatawad. Pagtatapat ni Katotoy. Sa pagbuhos ng ulan, tinawag ni Katotoy sina Vince at Ayumi sa kanyang bahay. Tahimik siyang gumawa ng tsaa, pagkatapos ay umupo, diretsong nakatingin sa kanila. Hindi ko dapat sinasabi ito, pero siguro panahon na rin. Ang mga magulang ko mga albularyo. At ang mga pumatay sa kanila ang magulang ng ninong mo. Ang kwento ay sumiklab. Si Ninong Bert ay hindi lamang tagapagmana ng mambabarang bloodline, kundi ang nagpatuloy sa awayan ng dugo, minana sa nakaraang henerasyon. Minsan nang nakaharap ng pamilya Katotoy ang pamilya Berting at natalo. Tinamaan ng barang ang kanyang mga magulang na mamatay sa sakit. Nangako siyang hindi kailanman gagamit ng black magic, ngunit hindi rin siya magpapatawad. Ang dahilan kung bakit ko tinulungan si Ayumi ay hindi lang dahil sa kabaitan. Ito ay dahil kailangan ko ng taong magbubukas muli ng pinto, kaya hindi ko nangahas na hawakan. Kamatayan sa tabi ng dagat. Nang gabing iyon, habang pinupunit ng bagyo ang mga bubong na pawid, nagtakbuhan ang mga taga-nayon sa takot. Isang lalaki ang natagpuan sa dalampasigan, natatakpan ng mga insektong gumagapang mula sa kanyang bibig. Si Ninong Bert iyon. Walang nakakaalam kung paano siya namatay. Walang nakakita sa kanya ng ilang araw. Walang bakas ng iba. Isang pabilog na gasgas lamang sa kanyang noo, parang sinaunang selyo na nabasa. Late dumating si Katotoy, tumingin sa malamig na katawan at bumulong. Tapos na, pero hindi pa tapos. Walang definisyon ang kapayapaan. Lumipas ang oras. Umalis ng village sina Ayumi at Vince. Nagpakasal sila. Nagkaroon ng 2 anak. Isang lalaki, isang babae.
Nakatira sila sa isang maliit na bahay sa mga suburb, maaraw, puno ng tawanan. Nagsimulang magturo si Ayumi. Binuksan ni Vince ang isang maliit na electrical repair shop. Wala nang kakamot sa pinto. Wala nang alupihan. Nabuhay sila sa wakas. Ang mailbox at ang bulb. Isang umaga, tiningnan ni Vince ang mailbox. Sa loob ay isang advertisement. Isang singil sa kuryente. At isang maliit na surot na gumagapang sa sulok. Hindi langgam. Hindi ipis. Ang mabait na nakita ni Ayumi sa cellar ni Ninong Bert. May mga bagay na hindi maaaring mamatay. May mga sumpa na hindi kailangan ng buhay na tao upang mabuhay. Siguro ang pagkamatay ni Ninong Bert ay hindi ang katapusan, ngunit ang trigger para sa isang bagong cycle. Ang pangwakas na tanong, ano sa tingin mo na wala talaga? O sila naghihintay lang ng tamang panahon para bumalik? Sabi nila hindi ka masasaktan ng mga patay. Pero paano kung hindi sila mamamatay?